Magtatagalog po tayo. So, ito po uli ang inyong kasama dito sa programa, si Bem Romano Berango. Sabi ko po, samahan nyo kami no, sa loob ng isang oras, alas 11 hanggang alas 12 po tayo. So, muli po napapakinggan tayo sa 729 kHz sa Radyo DZGB, as in sa Facebook page ng DZGB News Online. Meron din po silang YouTube channel, no? So, pwede po kayong manood live sa Facebook at sa YouTube. Ayan, okay. So, sabi ko kanina, ang ating mga bisita ngayon ay mga taga Catanduanes. So, itong programang ito ay sabi natin magbibigay ng pagkilala sa mga successful entrepreneurs, no? So sa loob ng isang oras na pagtatalakayan natin dito sa programa, meron tayong makakasamang dalawang MSMEs na galing sa Catanduanes, no? At syempre kasama din natin ang isang kasamahan natin from DTI Catanduanes na makikipagtalakayan sa atin ngayong umaga. So bakit taga Catanduanes ang ating mga bisita ngayon? Syempre, alam natin na si DTI, tumutulong si DTI sa marketing, no? Sa marketing aspect ng ating mga MSMEs. Isa ito sa mga tulong ng DTI na binibigay sa ating mga MSMEs. So sa susunod na linggo, meron silang gaganapin na trade fair dito sa Legazpi City. Pero bago natin kausapin ang ating mga MEs or micro-entrepreneurs from Catanduanes, sa ngayon din po, meron din tayong trade fair dito sa Ayala Malls, Legazpi City. Nandiyan naman po ang mga produkto galing sa Masbate. So, meron tayong Orawa San Masbate Trade Fair. Nag-open po kahapon, so hanggang po sa Monday ang trade fair, ang Orawa San Masbate. Orawa is Pride of Masbate. So kung nami-miss nyo po ang mga products ng Masbate, magbisita po kayo sa Ayala Malls, Legazpi City. Hanggang sa Monday, available po ang mga products from Masbate. Marami pong mga dried fish, mga tawag dito, beef, tapa, at iba pang mga beef products po. Meron silang bottled sardines, meron din po silang mga leather crafts. So, para makita nyo po lahat ng mga produkto ng Masbate, magpasyal po kayo sa Ayala Malls. At syempre, meron din po silang yung sikat na produkto sa Masbate, yung Carmelado. Yung totoong Carmelado, napakasarap po. Kahapon, nakatikim na ako ng Carmelado at saka ng beef tapa at saka ng dried pusit. Meron pang mga iba-iba pang mga dried fish products, no, na available po dyan sa Ayala Malls. Kasi meron tayong Orawa San Masbate Trade Fair. Huwag niyo pong kalimutan, daan po kayo sa Ayala Malls hanggang Monday po available. Okay, so nandito tayo ngayon upang talakayin naman ang isang trade fair, no, ng Catanduanes. Ang tawag natin sa trade fair, ang brand ng fair nila ay Tiendas sa Isla. Catanduanes goes to Ayala Mall. So sa susunod itong linggo, no, after ng Masbate, si Catanduanes naman ang ating matitikman. Yung mga products naman ng Catanduanes ang ating matitikman dito sa Legazpi. Kasi yung mga nag-aasam na makatikim ng mga produkto ng ating mga kababayan sa isla ng Masbate at Catanduanes, dinadala na po natin dito sa Legazpi. Ano po? Okay, so ibibida natin ang galing ng Catanduanes dito sa Tiendas sa Isla. Ayan, so ipapakilala na natin ang ating makakasama ngayon dito sa ating programa. Siyempre,
Ang Tienda sa Isla for this year ay will feature the coconut industry. Ayan. So, iba-ibang mga coconut-based products and coconut byproducts makikita po natin sa Tienda sa Isla sa Ayala Mall sa susunod na linggo. Ano po? November 27. Pero para magkwento sa atin more about this Tienda sa Isla at kung ano-ano mga produkto ang matatagpuan natin dito sa Tienda sa Isla. Ayan, ipapakilala na natin ang ating mga makakasama ngayon. Una, ang ating kasama sa DTI Catanduanes. Siya po ay ang CFIDP or siya po ang coconut focal. Si Miss Neil Bongalos. Neil, magandang umaga sa iyo. Batiin po natin ang ating mga tagapakinig dito sa programang Usapang Consumer at Negosyo. Please go ahead. Hello, good morning everyone sa mga listeners natin dyan. Sana po ay nasa maayos kayo at good morning and happy morning po sa lahat. Okay, so alam natin na ano yun, binayo din ng bagyo ang Catanduanes, no? So dapat tutulungan natin sila para muling makabangon ang ating mga MSMEs doon sa ating isla ng Catanduanes. Ano po? Okay, so ang isa pa sa makakasama natin, si Miss Mary Charis Lizaso. Siya po ang owner ng Mary and Luis Artes E. Manualides Handicrafts. Tama ba? Tama ba yung pagkabasa ko ng company name? Please go ahead, Ma'am Mary. Batiin po natin ang ating mga taga-pakinig at taga-subaybay dito sa Usapang Consumer at Negosyo. Hello po, good morning po. Ako po si Mary Charis Lizaso of Batalay, Bato, Catanduanes. Owner po ako ng Mary and Luis Artes E. Manualidades Handicrafts. Okay, so mamaya po ating tatalakayin ang inyong journey sa inyong negosyo. Bibigyan natin ng inspirasyon ang ating mga tagapakinig, no? At i-share natin sa kanila kung paano kayo naging successful sa inyong mga kanya-kanyang negosyo. At syempre, kasama pa rin natin po sa ating programa ngayon si Miss Maria. Paano babasahin ang name mo? Remons? Remons. Okay, si Ma'am Remons, ang owner ng Pandan Food Hub. Batiin din po natin ang ating mga taga-subaybay. Hello po, good morning. I am Remon Saberara po from Pandan. Okay. Ako po, owner ng Pandan Opo. Food Hub. Yes. Hello Okay. po, magandang araw. Okay, magandang araw. At syempre sa lahat ng mga taga-Catanduanes, nanonood ba sila sa atin ngayon or nakikinig? Both. Ayan, nakakaabot ba alam ko malakas si DCGB sa Catanduanes kahit sa malakas ang dating ng DCGB doon sa atin, sa Catanduanes. So sana maraming nanonood ng mga taga Catanduanes. So magandang umaga po sa ating lahat. Okay, so una po sa lahat siguro kausapin ko muna si Miss Neil. Yes, Neil, Tienda sa Isla. Oo, bakit sa Legazpi? Bakit napili natin na sa Legazpi at pang-ilang taon na ba ito? Is this the first or pang-ilang taon na po ba itong Tienda sa Isla na ginaganap natin dito sa Legazpi City? Okay. Thank you, Ma'am Bem. So, ang Tienda sa Isla po ay pangalawang taon na po ngayon. So last year po, nag-conduct na din kami dyan ng Tienda sa Isla last November 29 hanggang December 1. Okay. And naisip namin po na dyan po sa Legazpi kasi para din po ma-expand na din yung market ng mga MSMEs natin dito sa Catanduanes, especially po yung mga coconut producers natin and others, syempre. So, ayun po. And
may ano lang ako, Ma'am Bel, may i-share kung bakit naging yung brand name namin is Tienda sa Isla. So, Mhm. Spanish word kasi po yung tiendas from a Spanish word na meaning po is shop or stores. Then, since nasa island kami, so incorporate namin yon. Kaya, Tienda sa Isla. Tapos, Mm. Catandanas goes to Legazpi, ganun. Okay, oo. So siguro Miss Neil, yung last year na Tiendas sa Isla na ginanap din natin dito sa Legazpi ay naging successful. That's why nag-decide tayo na uulitin natin for this year. Tama po ba? Yes po, Ma'am Bem. So, naging ano po yun, naging successful kahit first namin yun. At naalala ko nun, Ma'am Mhm. Bem, is binagyo din that time. So, Opo. oh, so, ayun na naman, binagyo na naman ngayon. Pero, ayun, tuloy pa din. So, ito naman pong trade fair ngayon. Bali, before namin to i-consider kung itutuloy or hindi, Mhm. tinanong namin yung mga MSMEs and Mhm. nag-assess din kami muna before Opo. talaga i-push ito Mhm. kung gusto nila or kaya talaga nila. So, Mhm. ayun po, sila din talaga may gusto. Kaya, push tayo dito. Oo. Mabuti naman at hindi masyadong affected yung kanilang mga production area at saka meron na silang hindi affected yung pag-produce ng mga products nila na i-display sa next week, no? Kasi yung alam ko yung Camarines Norte isa din sa mga probinsya na medyo sobra yung effect ni Typhoon Uwan. That's why nag-decide ata sila na i-move sa like first week of Opo. December na lang ata. This, Oo, yung kanilang fair na dito din gaganapin sa Legazpi City. And magandang ano yan kasi maraming mga nag-aabang ng ating mga produkto from Catanduanes din dito sa Legazpi City. So, it's good na tuloy-tuloy pa rin tayo. yes, Ma'am Bem. Pero ano din nga po, kasi na-prepare namin sana to dati pa. So, Opo. mayroon sanang mga MSMEs din or mga exhibitors na gusto sumali kaso yung iba po talaga super na-damage yung sa kanilang totally Mm, damage yung mga ano nila processing center. So, nga nag-decline na muna po sila. Pero ayun po, okay. opo, ma'am. So, yung iba po na yung mga sumali, medyo kaunti lang yung na-damage. Pero yung iba Mhm. talaga, super din talaga yung naging Mhm. effect po nung uwan, Ma'am Bem. Po. Opo. So, ilang exhibitors po, Miss Lynn, ang kasama natin sa Tiendas sa Isla dito sa Legazpi sa susunod na linggo? So, meron po tayong 22 exhibitors po Mhm. na sasali at iba-iba po yung mga in-offer nilang products. Meron tayong food items, Mhm. wearables na sasali po doon. Okay. And So, ano po, yes po. Ma'am Bem, di ba po ano kasi ito, coconut industry, featuring coconut industry. Opo. Pero ano po, bukod sa mga coconut-based products, meron Mhm. din po tayong mga iba-iba pang products na i-offer po doon sa trade fair. So Okay. abangan po ng ating mga ano dyan, buyers. Opo, oo. So, aabangan natin. Meron bang latik? Yes! Magpa-participate ba? Opo. Actually, meron Oo, kami kasi ano yan po, latik palaging na nauubos dadalhin. Oo, so sana merong maraming Opo, ma'am, meron latik po. na dadalhin dito sa Legazpi kasi ang alam ko nung last time palaging nagpapadala, no? Every day. Nasusold. Oo, Opo. sold out That's lagi everyday yung din nasusold. Opo, oo. So, ayan, aabangan natin, no, sa susunod na linggo, November 27. Tamang-tama po yung ating, yung mga produkto ng Catanduanes, tamang-tama ngayong papalapit na ang Pasko. Yung ibang mga produkto po nila, pwede po nating magamit, no, sa mga pangregalo, at saka, syempre, marami silang mga products. So, malalaman natin yung mga produkto pa na ibibida natin sa Tienda sa Isla sa susunod na linggo dito sa atin sa Legazpi City sa pamamagitan ng ating mga kasamang exhibitors ngayong umaga. Pero bago po yan, Miss Lynn, ang tawag dito, paano ba natin piniprepare yung ating mga exhibitors na sumali dito sa
sa fair na to, halimbawa dito sa Tienda sa Isla, sa Legazpi City, ano bang mga preparations ang ginagawa ng DTI sa ating mga exhibitors? Assess po at pag-monitor po ng kanilang production. Mhm. And isa po last Monday, if tama po ba? Last Monday, Mm-mm. nag-conduct din kami ng meeting para din po malaman nila kung yung mga terms and Orientation. condition ng trade fair na ito. Opo. So para maging aware sila sa lahat. Ay, Okay. Oo. So, bukod diyan, Miss Lynn, sorry, nag-brown out dito, naputol kayo. Pero bukod diyan, Miss Lynn, syempre marami din tayong ginagawang mga product development trainings. Na-mention mo ba 'yon? Yung mga pag-improve ng kanilang mga packaging and labeling, no, to prepare them for bigger market here in the mainland, no, Legazpi City. Tama po ba? yes, meron mga development na as na also Neil, mukhang mahina ang signal mo, no? Nag-choppy ka, hindi ka namin maintindihan. So siguro pupuntahan ko muna yung ating kasamang mga MSMEs, no? Sino ba ang gustong mauna? Si Miss Mary Charis? Miss Mary Charis, ma'am? Ayan. Yes, ma'am. Miss Mary Charis, magandang umaga uli. So, si Remons, no? Si Ma'am Remons na muna kasi siya ang nandito. Okay ang signal ni Ma'am. So, Ma'am, pwede bang kwentuhan mo po kami dito sa atin sa Usapang Consumer at Negosyo kung paano ka po nagsimula dito sa yung negosyo na food hub? Food hub, ibig sabihin po ba nito merong kang pwesto na parang restaurant or something? Oo, paano ka po nagsimula dito? Thank you, Ma'am Bem. Okay, good morning po ulit. Ako po ay matagal na po akong gumagawa ng products. Nagpo-focus po ako ngayon sa sorry, Ah. I'm so hello. Yes, go ahead po. Go ahead. Hello po, I'm so sorry. Opo, matagal na po akong gumawa ng products ma'am. Pero parang sideline po kasi nasa government employee po ako until kaka-retire pa lang po. Hello? Diretso lang ba? Yes po, sige po. Okay. Opo. Pero ngayon po, nag-early retirement po kasi ako. So, nakakapag-focus na po ako ngayon sa inopen po namin business, which is frozen product po. Remon's frozen products. Mhm. Food hub po kasi may pwesto po na para doon sa frozen products po. Ang dadalhin ko ngayon sa Ayala ay Cara Beef. Kasi po yung Cara Beef, isa po siya sa pinagmamalaki ng Kitanduanes. Ay, oo. Parang nasa po yung Cara Beef namin because just like beef and Cara Beef, yung style po ng pag-aalaga or pagpapalaki ng Cara Beef dito sa amin, parang pinapasto po sila, sinukulture po sila, Mhm. and then pinapakain sila ng fresh grass. Mhm. Tapos po sila pinapaliguan sa mga ilog na malapit lang. And then, doon din sila painom. So, that makes our Cara Beef and beef unit na Mhm. siyempre, pag palagi po kasing pinapaligan mo yung Cara Beef Mhm. o yung Carabao, Mhm. walang amoy. Mhm. Same with the Cara Beef.
So, Okay. masarap po yung lasa. Okay. That makes us original from the Uh-huh. others po. Mhm. So, So, yun po yung dadalhin ko. And okay. then, long time na recipe na bigay ng mama ko na matagal na din. Food tech po kasi siya. Yung laing, Okay. ito try po din namin siguro i-market. And then yung Mm-mm. best seller ko po na corned beef na pwedeng sabihin na rin po namin na pwede pong yung lasa just like yung Pure Foods na branded and then yung Delimundo. So, sana Oh. po matikman po and then itry po para matikman. So, Hindi po sila yung corned beef mo po, Cara din? no, it's a beef po, Beef. pero wala po siyang Corn. wala po siyang aftertaste na Uh-huh. we call that maangkol sa Uh-huh. Catanduanes. So, wala po siyang ganoon po na lasa. Sarap Okay. talaga siya. So, ano ang Sana po matikman niyo, ma'am. yung raw yung beef mo po, like yung Cara beef, kayo po ang nag-grow ng Carabaos Yes po. mismo? Dito po namin siya binibili. Locally po, dito po namin siya Okay. binibili. So, Kaya aabangan masarap natin. Oo, kasi Yes, alam ko ma'am. sa Catanduanes talaga yung Cara beef ang inaabangan ng ating mga turista dyan. Kasi pag pumupunta, kahit kami sa Catanduanes, no, ang siniserve na breakfast doon sa mga ilang hotels, no, Cara beef talaga at natikman ko na, ewan ko kung galing sa'yo yon or ilang taon ka na po ba sa negosyo? Dito sa Pandan Food Products? Kaka-start ko pa lang po. Ah, Pero kaka-start gumagawa pa lang. lang po kami. Homemade, nag-order lang po sila sa Mhm. amin homemade. Mhm. Kasi po may work po ako dati sa DepEd. Mm-mm. So, Ngayon, nag-resign ka na po sa work mo sa gobyerno. nag-retire, early retirement po. Nag-early retirement. Wow, mukhang maganda ang kita dito sa negosyo mo na Pandan Food Hub. Kasi ipinagpalit mo yung yung pag-empleyo mo sa government. Kaya siguro talagang successful na ang inyong negosyo, although nagsisimula ka pa lang, pero masasabi na natin na kumikita ka na ng sobra sa kita mo, syempre, sa pagtuturo. Teacher ka po, ma'am? Teacher, tapos nag-school head po ako. Okay. Oo. So, imagine, school head ka na po, pinagpalit mo, no? Talagang sa pagninegosyo, kung meron kang sipag at tiyaga, talagang mag-aasenso ka. Dahil ito lang naman ang sekreto, no, sa pagninegosyo. Kailangang sipag at tiyaga. Kung sa pag-iempleyo sa gobyerno or sa opisina, 8 hours a day ang pagtatrabaho. Ang sabi ng ating mga MSMEs, sa pagdinegosyo daw, dapat 24 hours. Yes po. Matutulog ka kahit Oo. madaling araw na po. Opo, oo. So, ganyan talaga, no? Kailangan talaga ang sipag at tiyaga para ang negosyo mo ay aasenso. Ano po? So, Ma'am Remons, no? Ano Yes. po yung mga interventions or ano po yung mga naitulong na ng DTI sa inyong pagninegosyo? Sabi mo, hindi ka pa matagal sa pagninegosyo mo. Meron na bang mga naitulong sa inyo si DTI? Ay, napakalaki po. Mhm. That's why I'm very thankful po sa DTI. Sa DTI Pandan Mhm. and DTI Catanduanes, I started po na sumali lang po sa province po na trade fair. Mhm. And then, sumali lang po ako doon, not Mhm. expecting anything, hindi ko po kasi alam. Pero po dahil sa kanila, Mhm. marami pong bumili and then word of mouth po nag-spread Wow. na and then kailangan ko na pong gumawa ng page Mhm. kasi almost everyday po ang dami pong nag-o-order. Mhm. Kahit hindi Tapos, po taga Catanduanes? Yeah, nakakarating na po ako ng Legazpi, yung mga estudyante po. So, sa Legazpi. And paano then po sa ang Manila, delivery mo? padala.
pinapadala lang po Pinapadala sa, lang via? opo, via Lalamove, LBC. Talaga? Then yung iba Wow. po na mga estudyante taga Legazpi, umuwi po dito nung Undas. Pagbalik po nila, may mga Okay. dala na po sila kasi natikman nila. So, So malaking Mhm. po yung DTI talaga, Okay, ma'am. yes, oo. So, yung ano po, yung mga produkto mo, ready na po talaga siya for shipping, like naka-vacuum sealed and all. Yes, naka-vacuum sealed po. Oo. And may laing po kami sa bottle. Okay. Po namin siya sa pressure canner. So, hindi po siya masisira 6 months to 1 year. Wow, oo. At meron ka na rin po ba, ma'am, na mga compliance, like, kasi food products po yan. So, paano po yung mga requirements natin sa FDA? Meron ka na din po ba? Yung mga Right now po, LTO, yes. CPR, and others? Right now po, nakapag-process na po kami sa FDA. Waiting na lang po kami sa kanila. Okay. So, bukod po ma'am dito sa pagsali mo sa, 'di ba sabi mo una doon lang ang products mo sa provincial fairs diyan sa inyong probinsya sa Catanduanes. Ngayon, nandito ka na sa Legazpi. How about po yung mga fairs natin na sa Metro Manila? Nakakasama ka na din po ba doon? Opo, hindi pa po. Pero Hindi pa. sasama ako kasi nga napakalaking tulong po talaga yung DTI Opo. Group, itong negosyo center. Oo. Kasi like ngayon, I know pag napanood po nila ito, magkaka-interest po sila. Mhm. So I'm planning to pumunta. Just waiting for the FDA approve po. Sana oo, sa mga Yeah. susunod na taon, makasama ka na namin sa aming Orgulyo Can Bicol Trade Fair sa Metro Manila. Yes, ma'am. Oo, kasi mukhang patok na patok ang produkto mo doon. Oo. Kaya sa susunod na linggo, Yeah. oo, aabangan natin Yeah, ang beef, Cara beef, no? Tapa, tama. At saka iba pang food products katulad ng laing, battered laing ni Miss Remons. Dadalhin dito sa Legazpi City sa November 27. 4 na araw po sila dito 30, mag-exhibit. yes. Oo, November 27 to 30. Ikaw ba, Miss Remons, ay nakapag-attend na din ng KMME? Kapatid Mentor Me program, hindi pa? Not yet, ma'am. Opo, so siguro sa mga susunod na Yes, KMME. looking forward. Opo, oo. At saka malaking tulong po 'yon sa inyo, lalong-lalo na nasabi mo nagsisimula ka pa lang sa pagnenegosyo nitong Pandan Food Hub mo. So malaking tulong, I'm sure, itong Kapatid Mentor Me program ng DTI sa'yo. So sana ma-invite ka din, no, ng ating DTI Catanduanes dito sa program na to. Pero yung location po ng food hub mo is nasa Pandan. Yes, ma'am. Oo, alam ko malayo yan, di ba? Malayo sa Virac, malayo sa San Andres. Tama po? Opo. Pinakadulo po Oh, yun, ma'am. pinakadulo siya. So, kumusta naman dun ang ano mo, ang customers mo sa mismong sa Pandan, because meron kang parang stall, ano po, meron kang like restaurant na pwedeng kumain, tama po ba? Opo. Mm-mm. Tindahan lang po. Tindahan. So, hindi ka po Meron nagsiserve. po siyang, maybe next week po, Okay. bubuksan po namin yung mga go food lang po na. Opo. Okay. So, Ma'am Remons, para po sa kaalaman ng ating mga tagapakinig, pwede pong malaman kung magkano ang yung mga produkto like yung Cara beef, magkano po ba ang 1 kilo, kalahati, or 1/4? Sige po. Pero bago po yan, I'd like to emphasize na yung mga products ko po are all homemade. Homemade po lang talaga siya na with premium quality and with very organic ingredients lang po. Okay. Ng mga extender and very fresh po talaga. Mhm.
And yung Cara beef po namin, nagre-range lang po by 220 grams lang. Ay, How much po ang 220 grams? or 1/2 kilo is 300. Okay, 300, 1/2 kilo. Ano po yan? Ready to cook na ano po? Yes, opo. Kailangan, Opo, ready. kailangan i-fry, no? Opo, syempre po. Opo, Lalagyan, i-fry, oo. At saka, lalagay lang po sa water. Lalagay lang po sa water. okay. Tapos po, konting water lang. Kasi dumaan din po siya sa vacuum marinator, Ah, so, tenderizer. wala ng oil. Kaya- Hindi na linalagyan ng oil. No need po, lalo na kung yung pan nyo po ay lalo na po yung kung yung pan po ninyo ay yung mga non-sticky pan, no need na po. Okay, oo, sige. So, Ma'am Remons, aabangan namin ang yung mga produkto dito sa Legazpi sa susunod na linggo. Magsisimula ang exhibit ng Catanduanes, Tienda sa Isla dito sa Ayala Mall sa November 27 at November 30. Okay. So, babalikan kita mamaya uli, ma'am, at kakausapin Yes, ko ma'am. din muna ang ating isa pang ME from Catanduanes, si Miss Mary Charis. Miss Mary Charis? Mary Charis, magandang umaga. Mukhang mahina ang signal mo, Miss Mary Charis. Mahina ang signal mo. Hello? Miss Nilvi, nandyan ka pa ba? Hello, ma'am. Yes, ma'am. Andito pa po Oo, ako, ma'am. mukhang mahina ang Yes po, signal ma'am. ni Miss Mary Charis. Saan ba siya nakabase Hindi ko ngayon? mahina talaga Nasa Bato po siya kasi ngayon, wala ma'am. pa pong internet dito sa Wala pang internet. So, talagang challenge, no, ang pag-Zoom. Kasi Hello? kahit dito nga sa amin, medyo mahina pa din ang internet. Paminsan-minsan, talagang meron pang mga intermittent na disturbances sa paghanap ng signal. So, hindi po namin kayo maintindihan, Miss Neil, at saka si Miss Mary Charis din ay medyo malabo din ang signal, no? Sige nga, Miss Mary Charis, try nga po natin. Magandang umaga. Live po tayo sa DZGB via Zoom. Ay, wala talaga si Miss Charis. Okay. So, siguro sa mga, i-try natin mamaya. Pero, good morning, Miss Mary Charis. Pwedeng kwentuhan niyo po kami kung ano po yung inyong negosyo, ano yung mga produkto mo po na ibibida natin dito sa Tienda sa Isla, dito sa Legazpi City sa Ayala Mall sa susunod na linggo. Please go ahead. Mary and Louis Artes Emanuelidades. Gumagawa po ako ng mga handmade resin arts. Kasama na din po dun yung botanical resin jewelries and ocean-inspired na mga accessories and handicrafts. Mhm. So, more on, wildflowers ng Catanduanes ang ginagawa kong mga jewelry sa ngayon. And makikita, yun din po yung nadalhin ko mga products sa Ayala 30 po. Okay. So, yung mga products ni Miss Mary Charis, I understand, ay mga ocean-inspired products, no? Nakita ko yung mga products mo kasi parang nag-exhibit ka na din po sa Metro Manila during one of OKB Orgulyohan Bicol Trade Fair sa Metro Manila. Tama po ba? Mahina ang signal ni Miss Charis. Kung beses Okay. na po ako nakapag-trade here. Sa OKB po? Yes po, 3 beses na po. Sa Okay. Shangri-La, sa SM, and sa Ayala po. Wow. Okay. So, I mean sa festival. sa Festival Mall, just last October.
last month yung Festival Mall. So, Yeah. oo, nakita ko na napaka ganda at napaka parang labor intensive, no, yung inyong mga produkto na ocean inspired. At ano-ano ba yung mga iba-ibang klase ng produkto mo? Ano yung mga gamit nun? Parang merong mga keychain, nakita ko, merong mga ang tawag doon yung ano-ano pa ba nga yon, Miss Mary Charisse? Ako ng mga keychains, Mm-mm. necklace, earrings, Okay. tapos bracelets, Mhm. rings, tapos mga frame, posters, tray, madami po. Madami talaga. So, mga accessories, no? Mga accessories, iba-ibang klaseng accessories na ocean-inspired. Makikita mo doon sa mga produkto ni Miss Charisse. Sayang, mahina ang signal, no? Makikita natin doon yung mga produkto ni Miss Mary Charisse na parang may white sand, no? Parang may tubig doon sa mga produkto niya. So, napakaganda. Napaka-artistic naman, no? Ikaw ba mismo nagde-design itong mga products mo, Miss Mary Charisse? Ako lang po yung gumagawa ng design. Nag-help na lang din po yung partner ko and yung mga friends ko po pag sobrang madaming kailangan gawin. Okay. So, bakit mo naisip na itong mga produktong ito ang gawin mo? Actually, ano po, kasi fan po talaga ako ng shore tsaka ng ocean. Mhm. And mostly yung mga flowers and mga dahon. More on details po kasi yung Opo. nakikita ko sa pag nasa ano akin, yung nature. More on details. Kaya yung ina-apply ko po yung sa work ko, more on detalyado rin po yung mga pagkakagawa ng items kasi inspired by nature po talaga. Okay. At saan na din umaabot ang mga produkto ni Miss Mary Charisse? Meron ka na bang mga nakukuhang orders galing sa labas ng Catanduanes? At paano ba mag-order ng mga produkto mo? Pwede na ba online? Mukhang nawala na naman si Miss Mary Charisse, no? Okay, Medyo delayed lang po, Oo, ma'am. medyo delete. Babalikan natin si Miss Mary Charisse kapag naging okay na naman yung... Yes po. Yes. Actually, meron po ako ng products ngayon sa Sumlang Lake. Oh. I think may konti pa akong stocks doon. Opo. Tapos, dito Okay, so available na ang mga products ni Mary Charisse sa ating mga Otop Hub dito sa Legazpi or sa Albay. okay na po. Oo. Hello Sa- po. Yes po. Oo, narinig ko yung sinabi mo na ano po available yung produkto mo sa Sumlang, ang isa sa ating mga Otop Hubs, no, na dito sa Meron- Albay. So maganda po na available na siya sa labas ng Catanduanes, at kung mag-order sa iyo online, pwede na rin po ba? And actually, may mga umorders na rin sa akin. Pero, hindi siya yung ako yung mismo nag-ship. Okay. Nagpapadala lang po. Okay, so siguro aabangan na lang natin yung mga produkto ng Catanduanes Para dito may sa pang regalo. Tienda sa Isla sa susunod na linggo, November 27 to 30 po. Ang mga produkto ng ating mga maliliit na negosyante sa Catanduanes ay available. Magiging available po dito sa susunod na linggo para sa kanilang Tienda sa Isla. Catanduanes goes to Ayala Malls, Legazpi. Okay, Miss Neil. Okay na Yes ba ang po, signal ma'am. mo? Okay, so Um, sabi mo kanina, meron tayong 22 exhibitors na dadalhin Yes dito sa po. Legazpi. So, ito ba ay, di ba meron tayong mga food and non-food products? Ano ba ang distribution nito? So, meron po tayo, ma'am, mostly, ma'am, ang pinakamarami talaga is sa food sector. Okay. And kaunti lang yung meron tayo sa Non-food. non-food. So, meron, opo.
So meron lang tayo niyan ma'am ng 5 non-food. Opo. And the rest po is, ano na po siya, food sector. Okay. Other than itong mga produkto ni Miss Mary Charisse, no? Non-food siya. Ano pa yung mga non-food na matatagpuan natin sa Tienda sa Isla? So meron po tayong mga coco-based na handicraft, like Okay. mga wall decors, Mhm. mga lampshades, Mhm. mga ano po, mga utensils, Mhm. and ano po, bukod dun sa mga coco-based naman, meron din tayong dalang abaca-based products. Mhm, Like mhm. meron din tayo ditong i-feature, ay meron din po tayong i-introduce na abaca dolls, Wow. Opo. soft brooms, Mhm. since ano po, ano po yung mga soft brooms namin dito, ang tawag dito, matitibay. Matitibay. Oo. And ref magnets, so mga pen holders, Oo. so mga ganun pong mga ano namin. And meron din kami ditong mga accessories made of coconut and other materials po, like mga wooden, ganun po. So Mhm. sa mga ano natin, sa mga non-food. Okay. Oo, so yan po ang iilan lamang sa mga produkto ng Catanduanes na matatagpuan natin sa Tienda sa Isla sa Ayala Malls, Legazpi City sa November 30. So bago tayo magpatuloy, siguro tatanungin natin ang ating mga tagapakinig, no? Ano ba ang paborito nyong pagkain na inaasam-asam sa Catanduanes? So magbigay po ng mga paborito nyong pagkain na inaasam-asam nyo or namimiss nyo na original na Catanduanes product. So, pwede po kayo mag-text sa 0999-883-1471. Ulitin ko po. Pwede po kayo mag-text sa 0999-883-1471. Okay. Ano ang mga paborito nyong produkto ng Catanduanes o pagkain man, or kung may gusto kayong non-food product, pwede nyo din pong i-include, no, sa inyong text message, no. Di ba sabi natin ang Catanduanes ay kilala sa other than abaca-based products. Meron din tayong mga ang broom, soft broom nyo ba gawa saan nga, Neil? Tiger grass po. Tiger grass, oo. Tiger grass po. Opo, Opo. opo. So, yan. Anong pag naririnig nyo ang Catanduanes, ano bang produkto ang unang tumatatak sa isip nyo? Ayan. Okay. So, pwede po kayong mag-text sa 0999-883-1471. Ulitin ko po, 0999-883-1471. Oo. Aabangan nyo yan, yung mga paborito nyong produkto from Catanduanes, makikita nyo sa Ayala Mall sa susunod na linggo, November 27 to 30. Ano ang November 27 is Thursday, hanggang linggo po sila. So, please ilagay nyo na po sa inyong mga kalendaryo yung mga petsang yan para tayo po ay mamili at ating suportahan ang ating mga maliliit na negosyante sa Catanduanes. Okay, so Miss Neil, ano pa ba ang inaabangan natin sa atin sa Tienda sa Isla sa susunod na linggo? Meron ba tayong mga bisita? Neil? Nawala si Miss Neil. Okay. Miss Remons, nandyan ka pa ba? Yes, ma'am. Okay. Hello po. Okay. So, siguro, Ma'am Remons, no? Pwede ba nating imbitahan ang ating meron na tayong mga customers na bumibili na sa atin before, na mga taga-Albay or taga-Legazpi. Imbitahan natin po sila na magpasyal sa ating Tienda sa Isla sa Ayala Malls next week. Please go ahead. Hello po. Doon po sa makakapanood o makakarinig nito,
Then, doon din po sa mga estudyante na galing ng Catanduanes, na nandyan po nag-aaral, at mga nagtatrabaho po na mga taga-Catanduanes na nakatira din po dyan sa Pandan. Mhm. Hindi po kayo kasi pati na rin po ang inyong mga kaibigan or kapamilya na bisitahin po kami sa Ayala Malls, Legazpi Mhm. on November 27 to 30, 2025. Mhm. So, i-enjoy niyo po yung product galing sa Catanduanes. Bihira lang din po naman ito. So, grab the opportunity na matikman ang produkto na galing sa Catanduanes. Ayan, Quality okay. po ng products. Opo. Okay. So, aabangan natin ang isa sa mga ibibidang produkto ng Catanduanes. Alam natin na kilala talaga ang Catanduanes sa kanilang Cara Beef. At marami akong naririnig na mga turista o mga kahit hindi turista, kahit mga taga-Albay na talagang gustong-gusto nila yung Cara Beef ng Catanduanes. So, meron na po tayong chance na mamili. Hindi na tayo kailangan pang pumunta sa Catanduanes para makatikim ng kanilang mga produkto katulad ng Cara Beef. Abangan nyo po sa November 27 to 30. Yan po, available po ang Cara Beef at ang mga napakarami pang produkto ng Catanduanes. Ayan. Okay. So, Miss Neil, invite na din po Yes po, natin ma'am. yung ating mga tagapakinig at taga-subaybay dito sa ating programang Usapang Consumer at Negosyo. At dahil ay kayo po ay pupunta dito sa Legazpi, so please go ahead, invite our listeners. Okay po, sa ating mga viewers and listeners po, inaanyayahan po namin kayo na bumisita at suportahan ang aming trade fair. Tienda sa Isla goes to Legazpi. And mas maganda po itong pangregalo ang mga produktong Catanduanes po. So, sana po ay suportahan niyo po kami sa darating na November 27 to 30. So, 4-day trade fair po ito. And thank you so much po. Ayan, okay. So, salamat Miss Neil. Siya po ang ating CFIDP focal. Ano nga yung meaning ng CFIDP, Neil? Coconut Coconut Farmers Industry Development Plan. Okay, so Coconut Farmers Industry Development Plan. So, Yes, industry ngayong Tienda sa plan, Isla, yes po. i-feature natin ang iba't ibang coconut-based and coconut byproducts, no? Atin pong tulungan ang ating mga coconut farmer entrepreneurs, no? Sa pamamagitan po ng pag-patronize natin sa kanilang mga produkto at sa pamamagitan po ng ating pag-support dito sa mga local products, hindi lang po yung ating mga entrepreneurs ang ating natutulungan, pati na rin po yung ating mga yung mga workers, no? Yung mga workers ng ating mga micro, small and medium enterprises at pati na rin po yung kani-kanilang mga communities. So marami pong natutulungan tayo kapag po tayo ay nagsusupport sa mga local products. So support local, buy local, use local. Ayan. Available pa na ba si Miss Mary Charis? Miss Mary Charis? Ayan, hindi ata. Pero nandyan siya. Wala ba siya? Wala, no? Okay, so hintayin natin. Yes po. Please go ahead. Invite our listeners to visit Tienda sa Isla sa Ayala Malls sa November 27 to 30. Please go ahead. Ano po, inimbitahan ko po ang mga customers ko dyan and yung mga Okay, Miss Mary Charis, hindi ka po naiintindihan. So, pupunta ako bisita sa aming okay. So, thank you. Tienda sa Isla sa November 27 to 30 Okay. po sa inyong pagsuporta.
Okay po, salamat. Maraming salamat, Miss Mary Charisse. Salamat po. Medyo ano po, choppy yung ano mo, yung signal dito sa amin. So siguro aabangan na lang ng ating mga tagapakinig yung ating mga produkto from Catanduanes. Alam ko exciting tayong lahat na makatikim ng mga napakasarap na mga produkto ng Catanduanes. And by the way, Miss Neil, 'di ba meron din tayong mga pili nut products from Catanduanes, 'di ba? Yes, ma'am. Opo, So, oo. meron din po kaming dadalhin dyan ng mga pili products, may mga choco pili, mga ganun po. Meron din kaming dadalhin pong mga rice brew, peanut butter, Ayan, okay. So marami na ding mga pulveron. mga Marami produkto talagang ang iba. Catanduanes, nag-evolve na din tayo kasi 'di ba ang kadalasan sa atin ngayon ay health conscious na. So meron din tayong mga healthy drinks, no? Katulad ng mga rice brew and yung mga tea, no? Ginger brew, mga turmeric brew, ganon. So ayan po, napakagaling ng ating mga MSMEs sa Catanduanes because despite the typhoon na tumama sa kanilang probinsya at tumama din sa atin dito sa Albay, pero alam ko mas affected yung iilan sa mga munisipyo ng Catanduanes. So babangon po tayo. So let's support the MSMEs na galing sa Catanduanes. Maraming salamat, Ma'am Raymond. Salamat po. Thank you, Ma'am Bell. Yes, oo. Abangan natin ang inyong mga produkto, yung Cara Beef at saka yung mga bottled laing. Opo, at saka kami po lahat ng mga exhibitor, abangan po nila. Yes, meron tayong 22 exhibitors from Catanduanes. Miss Lynn, salamat po. See you. Thank you. Oo, see you next week. Mukhang See you wala po. ako niyan. Mukhang wala ako next week. Anyway, Thank you so much. See you po. Okay, so Miss Mary Charisse, salamat. So salamat po sa ating mga bisita. Salamat sa mga nakinig at nagsubaybay dito sa ating programang Usapang Consumer at Negosyo. Aabangan po natin don't forget, November 27, 2:30, Tienda sa Isla sa Ayala Malls, Legazpi City. At right now, ang Orawa San Masbate nandito din sa Ayala Malls, Legazpi City. They will be here until Monday, November 24. Kaya yung mga naghahanap din po ng mga Masbate products, Carmelado, yung mga leather crafts, at saka yung mga corned beef, beef tapa, nandito din po sila ngayon sa Ayala Malls. And thank you so much sa lahat ng mga nakinig at nagsubaybay. At muli po, ito ang inyong kasama dito sa programa, si Bem Romano Birango, na nagsasabing sipag, tiyaga at talino, yun po ang ating kailangan sa ating mga pagninegosyo. Aangat po tayong lahat. Let's support local, buy local, use local. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsos nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataunin pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. An oras